Sino sa inyo ang nakapunta na sa pinakamagagandang galeriya sa ating planeta? Sino ang namangha at humanga sa mga obra maestrang ipinapakita roon? Ngayon, ipapakita namin sa inyo ng libre ang isang eksklusibong larawan na wala pang nakakita. Ang mga larawan sa bidyong ito ay mas maganda at mas mahalaga pa kaysa sa mga dakilang obra na nakadisplay sa Louvre, Metropolitan Museum at Uffizi Gallery na pinagsama-sama. Kaya ngayon, ipapakita namin sa inyo ang 50 na mga kulay ng Jupiter, isang napakayamang paleta na tanging ang universo lang ang may kakayahan. Kakabol, mag-subscribe ka, may subtitle. Isang araw, naisipan ng mga astronomo na magpadala ng automatikong interplanetaryong istasyon sa pinakamalaking bagay sa solar system, ang Jupiter, at noong 5 ng Agosto, 2011 nangyari ito. Sa ilalim ng proyektong Bagong Hangganan, matagumpay na ipinadala ang probe na Juno na patungo sa ating gas giant upang masusing pag-aralan ito at ang mga nakapaligid na buwan. Pagkalipas ng 5 taon, noong 2016 pumasok ang aparato sa polar orbit at mula noon, regular na nagpapadala ang probe ng malalaking pakete ng datos sa daigdig at unti-unting binibigyang kahulugan ng mga siyentipiko ang mga ito. Dahil dito, hindi agad-agad ngunit regular tayong nakakakuha ng mga bagong larawan ng Jupiter at ng mga buwan nito. Marami pa kasing impormasyon ang kasalukuyang pinoproseso. Ngunit ang mga na-decode na, pinatutunayan na lubos na sulit ang JunoCam. Isa ito sa pinakamagagandang kamera na kailanman ay nailagay sa mga probe. Kahit nasa simula, ang kagamitang ito na isinama sa disenyo ng automatikong istasyon ay hindi kabilang sa mga prioridad. Ngayon, nagbago ang isip ng National Aeronautics and Space Administration at binuksan nila ang database ng JCM Photos. Kaya pwede nang i-edit ng ibang tao ang mga imahe ng artistiko. Nakakabighani ang mga resulta. Ano nga ba ang nakita ni Juno sa Jupiter at anong mga lihim ang bahagyang ibinunyag niya sa mga tao sa mundo? Nakapasok siya sa pinakapuso ng mga higante. Medyo nabulag sa matitingkad na kidlat, namangha sa mga aurora, at natuklasan din ang pinakamahalagang lihim ng ating higante. Ang nag-iisang kamera sa probe ay nagsimulang mag-record, halos agad pagdating nito sa orbit ng Jupiter habang dumadaan sa ibabaw ng higante sa bilis na 200 at 8,000 kilometro bawat oras. Nakita ni Juno ang hilagang polo ng planeta. Ang sentral na bagyo nito ay parang isang napakalaking gulong na may singsing na halos 3,000 kilometro ang diametro. Napapalibutan ito ng 8 mas maliliit na bagyo na umiikot pabaligtad sa direksyon ng orasan. Ang mga bagyong ito ay halos kalahati ng laki kumpara sa mga nasa Timog Polo. Naitala ni Juno ang temperatura sa ibabaw ng lugar na ito mula 23 hanggang 13 degrees Celsius. Ang mga kondisyon sa Jupiter, gaya ng bilis ng pag-ikot at matinding presyon ng atmosfera, ay hindi nagpapahintulot sa mga bagyo na maghiwa-hiwalay o magsanib bilang isang higanting bagyo. Dahil dito, nakikita natin ang mga kamanghamanghang mga pattern na binubuo ng mga nakamamatay na gas na umiikot sa napakabilis na bilis. Bakit kakaiba ang larawan ng hilagang polo ng Jupiter sa infrared na saklaw? Ang dahilan ay noong lumapit ang probe sa bahaging iyon, nakalubog ito sa polar night, kaya hindi agad nakita ang mga bagyo sa liwanag ng araw. Kailangan pang lumapit ni Juno na nang hindi bababa sa 4 na beses pa sa napakalaking kumpol ng bagyo para ganap na makuha na ng larawan ang lahat ng bahagi ng hilagang polo. Kaya maaari pa tayong masurpresa ng marami. Ano pa ang mga lihim ng napakalaking polong ito ng Jupiter na natuklasan ni Juno na hanggang ngayon? Una sa lahat, kinumpirma niya ang pag-iral ng malaking X-ray na batik na makikita lamang sa tamang saklaw. Unang natuklasan ito ng aparatong Chandra, ngunit kailangang pag-aralan pa ito ni Juno ng mas detalyado at maaaring maunawaan ang tunay nitong kalikasan. Ipinakita rin ng automatikong istasyon sa mundo ang kamangha-manghang kaganapan, ang malalaking polar na liwanag. Sa totoo lang, dito ay muling pinahanga tayo ni Jupiter, hindi dahil sa ganda at laki ng kaganapan, kundi dahil kaya ng planeta na lumikha ng sarili nitong polar na liwanag. Nangyayari ang fenomeno na ito dahil sa solar wind, pero sa Jupiter, ito ay dulot ng mabilis nitong pag-ikot at napakalakas na magnetic field. Anong mga kawili-wiling bagay ang pwedeng itampok sa misyon?
Kay Juno, noong katapusan ng tag-init ng 2016, naganap ang pinakamalapit na paglapit ni Juno sa Jupiter sa layong 11,000 kilometro mula sa ibabaw ng ulap na nagresulta sa serye ng mga kamanghamanghang larawan. Makikita sa mga ito ang mga spiral at pag-ikot na may mga kulay na talagang hindi mo maiisip. Dahil dito, hindi lang natin nakikita ang malayong mundo na parang gamit ang sarili nating mga mata at literal na nilulubog natin ang ating sarili rito, kundi mas nauunawaan din natin ang proseso ng pagbuo ng ulap sa ibabaw ng Jupiter. Inedit ng mga amateur na astronomo ang mga larawang ito para maging mas makatotohanan at madaling maintindihan. Sa tingin nyo, nagawa ba nila? Alam nyo ba na sa Jupiter ay may totoong mga plasma jet na malayo sa mga delikado at kamanghamanghang mga jet na nagmumula sa mga magnetar? Pinupukaw ng magnetic field ng Jupiter ang mga jet na ito at nakuhanan ni Juno ng larawan ang epekto nito sa atmosfera ng higante. Ang posibilidad ng magnetospheric plasma flow sa Jupiter ay inilathala sa National Communication bilang bahagi ng pag-aaral ng mga astrophysicist mula United States at China. Ngayon, napatunayan na ang mga theoretical na palagay na ito. Sa mga larawan ng probe na si Juno, naitala niya ang ilang mga jet, kabilang na ang N3. Nakuha rin ng automatikong istasyon ang isang natatanging sandali kung saan ang ilang uri ng ulap ay umaangat sa ibabaw ng iba, katulad ng mga ulap ng bagyo dito sa mundo. Bukod pa rito, naitala ni Juno ang mga jet stream ng atmosfera na bumubuo sa madaling makilalang anyo ng planeta. Ang mga estrukturang ito, na parang magkakatabing sapa, ay dumadaloy kanluran-silangan at silangan-kanluran. At ang mga hangin dito ay umaabot sa ilang daang milya bawat oras. Sa Earth, ang mga bagyong may ganitong kalakasan ay, sa kabutihang palad, hindi pa naitatala hanggang ngayon. Anong bahagi ng atmosfera ng Jupiter ang madalas pagtalunan at palaging umaakit ng pansin? Siyempre, ang malaking pulang batik ay isang pandaigdigang bagyo na 3 siglo nang minamasdan ng mga tao sa Earth. Nagtagumpay si Juno na kunan ng larawan ang kaloob-looban ng bagyong ito mula sa taas na 8,000 kilometro at wala pang ibang probe ang nakalapit sa halimaw na ito. Binago ng AMSC ang pananaw tungkol sa lokasyon ng bagyo. Dati ay inakala na ito ang pinakamataas sa lahat ng bagyo. Ngunit natuklasan ni Juno na hindi pala ito totoo. Ang bagyo, na parang dugo ang buhawi, ay lumalalim ng mga 300 kilometro sa loob ng patong-patong na gas ng Jupiter. At ang atmosfera ng Jupiter ay tunay na paraiso para sa mga bagyo. Ang ilan dito ay nabubuhay ng ilang araw lang, pero ang iba ay umaabot ng daan-daang taon at may pambihirang laki. Sapat nang tingnan ang larawan ni Yunona, nakuha noong tag-init ng 2020. Ganito ang hitsura ng buong atmosfera ng Jupiter, wala kang makikitang kahit isang bahagi na payapa. Ngunit walang duda, walang ibang bagyo ang kayang tapatan ang dakilang pulang batik. Kamangha-mangha ang laki nito. Kasya rito ang 3 planetang kasing laki ng daigdig. 1 siglo na ang nakalipas. Ang dakilang pulang batik ay may sukat na 40,000 kilometro sa haba at 14,000 kilometro sa lapad. Ngayon, halos kalahati na lang ito. Ngunit nananatili pa rin ang bilis ng hangin na higit sa 600 kilometro bawat oras. Meron bang kidlat sa Jupiter? Saan pa ba ito makikita kundi sa higanting ito? Ang atmosfera rito, di tulad sa daigdig, ay walang ulap ng singaw ng tubig at karamihan ay puno ng nakamamatay na gas para sa tao. Ang mga ulap ng ammonia na matatagpuan malapit sa timog at hilagang polo ng planeta ay isang mapanganib na pangyayari sa daigdig at mas madalas itong nangyayari malapit sa ibabaw ng mundo. 10 beses na mas malakas ang mga kidlat sa Ecuador kaysa sa ibang bahagi ng daigdig ayon kay Juno. Ang mapusyaw na berdeng kulay ay dahil sa malaking dami ng ammonia. Ngunit kung bakit karamihan ng mga kidlat ay nabubuo sa hilagang polo ng Jupiter, ito ay kailangan pang tuklasin ng mga siyentipiko. Ngunit talaga bang ang probe ay masusing nag-aral lamang sa ating mabagsik na kapitbahay? Ano ang nakita ni Junone sa pinakamalapit na paligid ng higanting gas? Matagumpay na nakuhanan ng aparato ang ilan sa pinakamalalaking buwan ng Jupiter, Io Europa at Ganymede. Masusing pinag-aralan ng probe ang Io nang lumapit ito sa taas na halos 1,000
at 500 kilometro. Ang buwan na ito ay kilala sa kanyang hindi kapani-paniwalang aktibidad ng bulkan na malamang ay dahil sa pagiging malapit nito sa isang napakalaking katawan sa kalawakan tulad ng Jupiter. Ano pa man, ang Io ang pinakaaktibong buwan sa buong sistemang solar. Natuklasan ni Hunona ang malalaking lawa ng lava at isang ekwatorial na bulkan na hindi pa nakita ng ibang probe noon. Na-update na ang mga dating datos na pinagbatayan ng mga siyentipiko. Akala ng mga astronomo na hindi ito mga lawa kundi mga agos ng lava, ngunit lubos na nilinaw ng AMS Hunona ang sitwasyon. Dahil laging aktibo sa heolohiya, ang Io nagbabago ang ibabaw nito sa paglipas ng panahon. Kaya posibleng makakita ng ibang anyo ng kalupaan ang mga susunod na regional na misyon. Sa totoo, hindi pinabayaan ng mga probe sa Ik o ang bulkan sa Ecuador ng satellite, malamang wala pa ito noon. Lumabas lang ito sa nakalipas na 20 taon. Kung isasaalang-alang ang laki ng bagay na ito, ang lapad nito ay humigit kumulang 177 kilometro. Maaaring magkaroon tayo ng ideya tungkol sa kakaibang aktibidad ng celestial na katawan na ito. Ano pang detalye ng anyong lupa sa ibabaw ng Ib o ang nabigyan ng bagong interpretasyon matapos pag-aralan ng probe ang celestial na katawan? Una sa lahat, ito ang tanyag na Patera Loki, isang lawa ng lava na may diameter na 200 kilometro na kahit mula sa napakalayong distansya ay kumikislap na parang obsidian. Sa mga larawan, makikita ang mga isla na parang gawa rin sa likido ng lawa pero tumigas na. Ayon sa mga larawan mula sa Voyager at Galileo, hindi nagbabago ang mga bahaging ito ng lupa sa pagdaan ng panahon at nananatiling halos 3 kilometro ang diameter. Hindi rin nagbabago ang lokasyon ng mga ito. Ibig sabihin, matatag ang mga estrukturang ito at hindi lumulutang. Naalala mo ba ang sinabi ni Voland? Sa walang kamatayang akda ni Bulgakov na Master at Margarita, ipinaalala niya sa kanyang kausap na sa kabila ng kanyang kagustuhan, ang mundo ay puno ng mga anino. Ang mga ito ay ibinabato ng mga puno, bagay, gusali at tao. Pero may ilang anino na hindi lang basta nominal na umiiral. Pumasok na sila sa kasaysayan ng kosmonautika at ito ang anino ng Ganymede na regular niyang ipinoprojekta sa ibabaw ng Jupiter. Bago dumating si Juno, alam na ng mga siyentipiko ang fenomeno na ito, ngunit si Zondo lang ang nakakuha ng malapitan nitong larawan. Anong sikreto ng Jupiter ang binanggit sa simula ng video? Panahon na para ito ay ibunyag. Ang sikreto ay may kinalaman sa core ng planeta na lubusang nabago ang pagkaunawa dito dahil kay Juno. Alam na ngayon na ang core ay may mass na halos 10 beses ng Earth at diameter na 1.5 beses ng sa Earth. Pero halos iyon lang ang alam natin tungkol sa pinakamahalagang bahagi ng estruktura ng Jupiter. Bukod pa rito, inakala ng mga astrophysicists na ang core ng Jupiter, tulad ng sa ibang mga planeta, ay solid at matatag, pero lumabas na hindi pala ito totoo. Dahil naglalabas ng napakalaking enerhiya ang Jupiter, makatuwirang isipin na nagmumula ito mula sa loob. Ano ang natuklasan ni Juno sa bagay na ito? Lumabas na ang core ng Jupiter ay hindi talaga tulad ng inaakala natin. Sobrang init, malabo, hindi matatag, at mas malaki pa kaysa sa inisip ng mga siyentipiko noon. Maaaring umaabot ito sa kalahati ng laki ng planeta, at ano kaya ang ibig sabihin nito? Malamang, ilang daang milyong taon na ang nakalipas, naranasan ni Jupiter ang isang napakalaking banggaan na sumira sa panloob na estruktura ng higante. Kaya't kinailangan nitong buuin muli ang sarili nito mula sa mga pira-piraso. Kung magtatagumpay ang probe na sukatin ang yelong takip ng Europa, malaki itong maitutulong sa hinaharap na misyon na Europa Clipper na inilunsad noong 14 ng Oktubre 2020. Inaasahang magsisimula ang programa sa tagsibol ng 2030 dahil patuloy pang ini-interpret ng mga astronomo ang datos mula sa Juno probe. Ano sa tingin ninyo ang naghihintay sa atin sa hinaharap? Anong mga halimaw ang nagtatago sa madilim na kalaliman ng universo? Posible ba nating makita ang mga halimaw na ito? At ano ang maaaring magsilbing bintana sa napakalaking pintuan ng makrokosmo? Na kapag sinilip natin ay kahit papaano ay makakasilip tayo ng kahit 1% sa mga lihim ng sansinukob. Ang tungkulin ng ganitong portal ay kinuha ng European Orbital Observatory Euclid na may teleskopyo sa loob nito. Siya rin ang bahagyang nagbukas ng tabing na daan-daang taon nang humahadlang sa atin upang makita ang nagkukubli sa kailaliman ng ating mundo.
Ang misyon ay inilunsad noong Hulyo 2023 mula sa Cape Canaveral. Pagkatapos ay nagtungo si Euclid sa Lagrange Point, kung saan siya ngayon ay nananatili. Pagkatapos magsimula ng operasyon, agad nagpakita ng nakakabiglang malinaw na larawan ang kalawakan na obserbatoryo na ipinangalan kay Euclid, ang sinaunang Griegong matematiko. Bagamat pangunahing layunin ni Euclid ang paghahanap at pag-unawa sa dark matter, enerhiya at kanilang geometriya. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa pagbilis ng paglawak ng universo, nakita rin ng teleskopyo ang milyon-milyong mga galaksya, kabilang na ang mga nasa layo ng bilyong-bilyong liwanag taon. Ano ang mga susunod na ambisyosong plano ng orbitang obserbatoryo? Ang kanyang tungkulin ay bumuo ng isang napakalaking atlas ng kalawakan at 3-dimensyonal na mapa na sumasaklaw sa ikatlong bahagi ng lahat ng nakikita nating kalangitan. Ito ay isang napakahirap na misyon, ngunit kung magtatagumpay si Euclid, ito ay magiging isang walang kapantay na kaganapan sa kasaysayan ng kosmonautika. Bilang resulta, malalaman natin ng mas marami pa tungkol sa kung paano gumagana ang mga mekanismo ng universo kaysa sa alam natin sa kasalukuyan. Ang orbital na obserbatoryo na si Euclid ay nagpakita ng isang katalogo na naglalaman ng mahigit 380,000 na mga galaksya at daan-daang mga gravitational lens. Lumilitaw na hindi ito isang eksklusibo, kundi isang laganap na pangyayari sa universo. Ano ang mga unang larawan na ipinadala ng teleskopyo? Ito ay mga larawan ng ilang kilala nating mga nebula at galaksya. Ngunit ang kamangha-mangha ay wala pang optika sa mundo noon ang kayang magbigay ng malinaw at detalyadong mga larawan. Bukod pa rito, walang teleskopyo ang sumubok tumingin ng kasing lalim sa dilim ng vacuum tulad ng ginawa ni Euclid. Tunay nga, kung ano ang ipangalan mo sa yate, ganoon din ito maglalayag. Kaya narito sa inyo ang eksklusibong top 5 ng mga unang larawan na ipinadala ng teleskopyo. Ang nebula, Kabayong Ulo, ang dwarf galaxy ni Barnard New General Catalog 6,800 at 22 ang Perseus Galaxy Cluster, ang Globular Cluster. New General Catalog 6,300 at 77 at ang Spiral Galaxy Index Catalog 300 at 42. Hindi mo kailangang maging astronomo para makita ang halata. Parang nagposto sa harap ng teleskopyo ang mga galaxy sa mga larawang ito na para bang nasa photo studio. Ang kalidad at detalye ay kamangha-mangha at nakakabilib. Matapos ipadala ni Euclid ang mga larawang ito, naging malinaw ang kanyang potensyal at kakayahan na lumikha ng pinakamalaking 3D na mapa ng universo sa kasaysayan ng pag-aaral ng kalawakan. Makikita ito kahit sa larawan ng Horsehead Nebula na unang natuklasan noong 1888 ni William Fleming. Kapansin-pansin na unti-unti itong lumalayo sa atin at maaaring tuluyang mawala sa ating paningin paglipas ng panahon. Dahil dito, mas lalong mahalaga ang mga ganitong larawan. Kaya kung ikukumpara ang mga larawan ng bagay na ito, nakuha ng Hubble at Euclid, mas malinaw na makikita ang pag-unlad sa larangang ito. Narito ang mga larawan ng nebula gamit ang iba pang teleskopyo tulad ng Hubble. Malinaw ang pagkakaiba. Dahil dito, halos lahat ng online na publikasyon at katalogo ngayon ay pinapalitan na ang lumang larawan ng mga ipinadala ni Euclid. Hindi natin dapat husgahan ang mga developer ng website dahil dito. Dahil halimbawa, sa larawan ng Galaxy na Index Catalog 300 at 42, kahit walang pakikialam ng artificial intelligence at photo editors, malinaw na makikita ang mga spiral na braso. Parang ang bagay na ito ay nasa lugar ng ating buwan at hindi sa layo na 11 milyong light years. Bakit kaya napakadetalyado ng larawan? Dati, napakahirap pagmasdan ang galaxy dahil malapit ito sa tinatawag na galactic equator o isang imahinasyong sistema ng celestial coordinates. Ano ang ibig sabihin nito? Sa lokasyong ito, napakaraming alikabok na sumisipsip ng radiation mula sa mga bagay kaya nagkakaroon ng kahirapan sa pagmamasid. Ngunit nagawa ng obserbatoryong Euclid gamit ang bagong kamera na VIS at ang espesyal na disenyo ng teleskopyong CONETS na makalusot hindi lang sa makapal na cosmic na alikabok kundi pati sa paglipas ng panahon.
May photometer na near-infrared spectrophotometer at spectrometer sa loob ng sasakyan na tumutulong makakuha ng mas mataas na kalidad ng larawan. Hindi matatawaran ang halaga ng mga natuklasang ito sa agham dahil sa nebula nagsisimula ang pagbuo ng mga bituin at kabilang dito ang Ikonskaya Head. At ibig sabihin nito, kaya na nating sumilip sa pinakapuso ng Sansinukob, makalapit sa pugon kung saan nililikha ang mga bagong bituin. Ano pa ang nagawa ng orbitang obserbatoryo para sumikat? Noong Mayo 2020, nagpadala si Euclid ng mga bagong larawan sa daigdig. Dahil dito, mas detalyado nating napagmasdan ang grupo ng mga galaksya ng Dorado. Ang spiral na galaksya, New General Catalog, 6,700 at 44 ang mga kumpol na Abel, 2,300 at Siyamnapu at Abel, 2,700 at 64, pati na rin ang lugar ng pagbuo ng mga bituin. Mesye 78. Ang European Space Agency, na hindi maitago ang tuwa, ay inilathala ang mga nabanggit na larawan at nagkomento na ang mga larawan mula sa teleskopyong ito ay tunay na tagumpay ng agham. Dahil dito, magagawa ng mga siyentipiko sa hinaharap na maghahanap ng mga ligaw na planeta at aktibong gamitin ang mga galaksya na nilens upang pag-aralan ang materya ng universo. Pati na rin mas maunawaan ang mga batas ng ebolusyon ng ating mundo. Pero hindi pa ito ang pinakakapanapanabik at nakakagulat na nangyari noong Marso 2025. Sa panahong ito, minatyaga ng teleskopyo ang malalalim na bahagi ng kalawakan at naitala ang 26 na milyong galaksya kung saan ang pinakamalayo ay matatagpuan sa layong hanggang 10.5 bilyong liwanag taon. Para magsimula, unawain muna natin ang terminolohiya. Ano ba ang ibig sabihin ng malalalim na bahagi ng kalawakan? Ito ay mga medyo maliliit na bahagi ng kalangitan na binigyang pansin ni Euclid. Matagal niyang pinagmasdan ang mga ito. Tulad ng sa kilalang meme, kapag matagal kang tumitig sa bangin, magsisimula rin itong tumitig pabalik sa iyo. Ang paraang ito ay perpekto para masilip natin ang napakalayong nakaraan ng universo, literal na hanggang sa pinagmulan nito. Narito ang mga visual na resulta ng nakita ni Euclid. Kabilang sa mga layunin ng teleskopyo ay hindi lang ang paggawa ng mapa at pagbuo ng mga larawan, layunin din ng orbital na obserbatoryo na sukatin ang mga kosmolohikal na parametro ng bawat bagay. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang plano ng mga siyentipiko na tuklasin gamit ang istasyong pangkalawakan na ito ang misteryo ng mga fenomena ng madilim na materya at madilim na enerhiya. Ito ang pinakamisteryosong bahagi ng universo na sa ngayon ay kilala lamang sa teorya at napakapangkalahatan. Samantala, sila mismo ang direktang nakakaapekto sa mga pangunahing prinsipyo ng ebolusyon ng universo. Ano ang madilim na enerhiya at madilim na materya? Sa simpleng salita, ang pinakapangunahing problema sa pag-aaral ng mga bahaging ito na mahalaga sa makabagong kosmolohiya ay hindi sila nakikita o nasusukat sa kahit anong paraan dahil hindi sila naglalabas o nagbabalik ng liwanag. Kasabay nito, sila ay direktang nakakaapekto sa ebolusyon at estruktura ng universo. Halimbawa, madilim na materya. Ano ba talaga ito at paano natin nalaman na umiiral ito? Ang madilim na materya ay nakikita sa gravitasyonal na epekto. Kaya nananatiling magkakasama ang mga galaksya dahil sa grabidad. Kaya naman, ito ang pundasyon kung saan nakasalalay ang lahat. Ano naman ang madilim na enerhiya? Ito ay mas misteryosong substansya pa na pinaniniwalaang nagdudulot ng mas mabilis na paglawak ng universo at tinatayang nasa 68% ito ng ating makromundo. Bakit ito nakakatulong sa paglawak? Ang totoo niyan, ang madilim na enerhiya ay pinaniniwalaang may negatibong presyon na nagdudulot ng pagtulak, pagtaboy sa mga molekula at dahil dito, lumalawak ang espasyo. Ibig sabihin, ang madilim na enerhiya at materya ay nagtutulungan kahit magkaiba ang kanilang mga katangian. Ang una ay nagtutulak ng mga partikulo at tumutulong sa paglawak ng universo, habang ang pangalawa naman ay humihila, kaya nabubuo ang mga kumpol ng mga galaksi at iba pang malalaking estruktura. Kaya nga, ang misyon ng Obserbatoryong Euclid ay para masusing pag-aralan ang isyong ito. Paano ito gagawin? Una sa lahat,
sa pamamagitan ng pagsukat ng redshift ng mga galaxy at pag-aaral ng kanilang mga katangian. Ang mga natuklasang gravitational lens tulad ng microwave background ay hindi direktang nagpapatunay ng dark matter sa universo. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita natin sa ating mga mata. Hindi talaga nagkakahiwa-hiwalay ang mga galaksya at mas mabilis gumalaw ang mga bituin sa gilid nila na nagpapakita ng dagdag na masa na hindi naaayon sa ating obserbasyon. Kung wala ang madilim na materya, hindi magiging posible ang cosmic web na binubuo ng mga pader, sinulid at mga void. Ang mga estrukturang ito ay kailangan ng dagdag na masa para maipaliwanag ang pagbuo at pananatili nila sa ganitong anyo. Ito mismo ang ginagawa ni Euclid. Mayroon bang tiyak na ebidensya ng pagkakaroon ng madilim na materya na ibinigay ng isang cosmic observatory? Oo, ito ay mga larawan ng mga kumpol ng galaksya ng Perseus at Abell 2300 at Siyamnapu na nagpapakita ng epekto ng gravitational lensing na siya na mismong ebidensya ng nabanggit na katotohanan. Ang galaksya na Abell 2300 at Siyamnapu ay matatagpuan sa layong humigit kumulang 2.7 bilyong liwanag taon mula sa atin. Ang gravitational lens ay lumilikha ng mga baluktot na hugis sa pamamagitan ng pagbaluktot ng space-time na tumutulong makita ang napakalalayong mga bagay ng mas malinaw. Ngunit para mangyari ang ganitong epekto sa aktwal, hindi sapat ang masa ng mga nabanggit na bagay. Malinaw na mayroong napakaraming hindi nakikitang at hindi natutukoy na bagay. Ito ang tinatawag na dark matter. Sa hinaharap, si Euclid ay gagawa ng mga mapa ng distribusyon ng dark matter gamit ang obserbasyon ng milyon-milyong galaksya at susuriin ang mga batas ng pag-iral ng hindi nakikitang balangkas ng universo na nagsisilbing gravitasyonal na pandikit na nag-uugnay sa lahat ng ating nakikita sa mga estruktural na balangkas. Ngunit natagpuan ba ni Euclid ang mga ebidensya ng pag-iral ng dark energy? Ang Cosmic Observatory sa kasalukuyan ay nasa proseso ng pagtukoy ng mga parameter ng redshift ng bilyon-bilyong mga galaksya. At lalo na itong natutulungan ng nabanggit na deep field na pamamaraan. Sa ganitong paraan, natutunto ng teleskopyo ang iba't ibang yugto ng pag-unlad at ebolusyon ng mga galaksya, pati na ang epekto ng dark energy at dark matter sa kanilang pagbuo, sa prinsipyo at balangkas ng universo. Kaya malinaw naman ang mga pansamantalang resulta at layunin ng misyon ng Euclid na obserbatoryo sa kalawakan. Pero gaano ba kahalaga ang mga kasalukuyan at hinaharap na mga tuklas nito para sa pandaigdigang agham? Pangunahing layunin nito ang ibunyag ang likas na katangian ng universo at mga batas ng pag-andar nito. Pangalawa, ang tuklas ni Euclid ay magpapabuti sa ating pag-unawa sa estruktura ng makrokosmo at ebolusyon ng mga bagay dito. Pagdating sa mas malawakang mga prediksyon, ang ganitong mga pag-aaral ay nagpapasigla sa agham ng astronomiya na mas maging aktibo sa pag-unlad, lalo na sa aspeto ng mga kagamitan at teknolohiya, at ang pinakamahalaga ay ang pagpapalawak ng kaalaman ni Euclid. Ang pag-aaral ng ganitong phenomenon ay posibleng magdulot ng bagong tuklas at seryosong pagbabago sa kasalukuyang kosmolohikal na teorya. Kaya hindi maaaring palakihin pa ang kahalagahan ng misyon ng Kosmikong Obserbatoryo ni Euclid. Ito ay mahalaga na sa simula pa lang. Maaaring itanong ng mga mapanuring manonood kung bakit kailangang gumastos ng malaki para sa makabagong proyekto. Kung si James Webb ay matagumpay ng gumagana at nagbibigay ng mga bagong tuklas, may saysay pa rin ito. Dahil magkaiba ang mga layunin ng mga teleskopyong ito, si James Webb ay nakatuon sa pag-aaral ng mas maliliit na bahagi ng universo. Samantalang si Euclid ay tumitingin sa mas malalawak na bahagi. Maaaring sabihin na ang isang cosmic na obserbatoryo ay isang revolusyonaryong pangyayari na maihahambing kay teleskopyo Gaia na unti-unting nagbago sa pag-unawa ng mga astronomo sa mga batas ng ating kalawakan na Milky Way. Ang solar system ay unti-unting nagiging isang masiglang lugar. Hindi pa man nakakabawi ang sangkatauhan mula sa biglaang pagdating ni tatlong iatlas, dumating na naman ang isang bagong dayuhan, si C-2025 V1 Borisov. Pero kometa nga ba ito? Parehong tanong din ang lumilitaw kapag inoobserbahan si tatlong iatlas. Nakikita siya ng mga teleskopyo bilang isang mausok na bola na walang bakas ng buntot. Napakakaiba, hindi ba?
Dagdag pa rito, kumikilos siya na parang artipisyal na bagay. Ang mabilis na paggalaw at kontroladong usok na parang shuttle ay malinaw na nagpapakita ng pagdalaw ng dayuhan mula sa mas maunlad na sibilisasyon. Maaaring sa 2025, Visa Borisov ay may kaugnayan sa tatlong iatlas sa kung anong paraan. Ano nga ba sa kilos ng bagong bisita ang nagpapabahala sa mga siyentipiko? Una, ang bagay ay gumagalaw ng napakabilis. Pangalawa, bagaman pansamantalang kinikilala ang Visa bilang kometa, ito ay kahawig ng isang kakaibang bagay na parang gawa ng tao. Naitala ni Hillerter ang kakaibang pagbuga ng mga gas tulad ng carbon monoxide at maraming alikabok. Pangatlo, ito ang pinakamahalaga ngayon. Ang Visa Borisov ay ika-4 na potensyal na interstellar na bagay na dumalaw sa solar system. Baka magtanong ka, ano ang nakakagulat dito? Bahagi lang tayo ng sayaw ng universo at dumadaan din sa ating sistemang bituin ang mga rutang pangkalawakan. Sa kasaysayan ng astronomical observation, 4 lang na interstellar na bagay ang naitala ng mga sayentipiko. 2 rito ay lumitaw ngayong taon. Hindi namin tingin na nagkataon lang ito. Sa totoo lang, ang pagdududa sa likas na pinagmulan ng 2 interstellar na bagay ay hindi lang sa amin at sa lahat ng may kakayahang magsuri. Ang propesor ng natural na agham mula sa Harvard University, astropisiko na si Abraham Avi Loeb, mula pa noong lumitaw ang mga interstellar na artipakto, ay sinusubukan ng bigyang pansin ng komunidad ng siyensya at ng publiko ang ilang kakaibang bagay at anomalya na taglay ng 3 iatlas at Visa. Patuloy pa ring lumalaban ang mga siyentipiko, mahusay na pinabubulaanan halos lahat ng palagay ni Loeb. Pero may mga bagay na hindi maipaliwanag. Posible kayang natagpuan na natin ang katalinuhan mula sa ibang planeta? Balikan muna natin ang pisikal na katangian ng 2 bagay na ito. Si 3 iatlas ay panauhin mula sa ibang bituin na nadiskubre noong Hulyo 1, 2025 gamit ang teleskopyo sa Chile, kaya nakuha ang pangalan. Kinaklasipika itong kometa, ngunit paano kung totoong dayuhang nilalang ito mula sa ibang planeta? Ang pagbuga ng alikabok, gas, at pagkakaroon ng koma ay malinaw na palatandaan ng kakaiba. Pero bakit ito isinama sa mga bagay na mula sa ibang bituin? Nangyari ito dahil sa hyperbolic na landas na nagpapahiwatig na ang napakalaking, pahabang bato na may ilang kilometro ang lapad ay nagmula sa makapal na galactic disk. May ilang siyentipiko na naniniwala na maaari itong maging banta sa daigdig. Ano ang masasabi natin tungkol sa kometang C-2025 Visa Borisov? Natuklasan ang bagay noong Nobyembre 2, 2025 ng parehong amateur na astronomo na noong 2019 ay nakadiskubre ng 2 ay Borisov. Itinuturing bang interstellar ang kometang ito? Mainit ngayon ang diskusyon dahil pansamantalang hyperbolic ang trajectory nito. Gayunpaman, posible rin na ang bisitang ito ay nagmula sa Oort cloud na matatagpuan sa loob ng solar system. Kung ganoon, kahit galing malayo ang kometa, dito pa rin ito nakarehistro kaya hindi ito interstellar. Sa ngayon, hindi pa tiyak ng mga siyentipiko kung may buntot ang kometang ito. Wala pang maliwanag na buntot na nakikita. Ngunit inaasahan ng mga astronomo na lilitaw ito kapag mas lumapit ang bagay sa araw. Ano ang masasabi tungkol sa paglapit ng Visa sa daigdig? Hindi tulad ng naunang bagay, ang kometa ay lalapit sa atin ng mas mababa sa isang astronomical unit. Ibig sabihin, mas malapit pa ito kaysa sa araw. Ang paglapit ay magaganap bandang Nobyembre 25, 2025 at ito rin ay itinuturing na ganap na ligtas para sa sangkatauhan. Ilan ang nagsasabing spekulasyon lang, attention-seeking at pagpapasikat sa patok na paksa ang mga argumento ng Harvard professor na si Avi Loeb. Gayunpaman, hindi mo basta-basta maaaring baliwalain ang maraming mga katotohanan. Halimbawa, sa kanyang maraming panayam, pati na rin sa mga artikulo niya sa kilalang online platform na Medium. Itinatampok ng astropisiko ang mga katangian ng mga nabanggit na bagay na nagtutulak para isaalang-alang ang teknolohikal na hipotesis. Magsimula tayo sa 3 iatlas. Ang una nitong kakaibang katangian ay ang hindi gravitasyonal na pagbilis. Masyadong mabilis ang paglipad nito at hindi rin malinaw kung ano ang dahilan ng bilis nito. Karaniwan, ang ganitong pagbilis ng mga kometa
ay dahil sa hindi pantay na pagbuga ng gas at alikabok na nagdudulot ng malaking pagkawala ng masa hanggang 5 bilyong tonelada bawat buwan. Pero ang tatlong e-atlas, ayon sa mga sukat ng teleskopyong James Webb, ay nawalan lamang ng 150 kilo sa buong panahon ng pagmamasid. At ito ay 1,000 beses na mas kaunti kaysa sa inaasahan sa ganitong bilis. Para makamit ang ganitong mga bilis, kailangan ng ulap ng gas na kasing laki ng ating buwan. Ngunit hindi ito nakikita ng mga instrumento. Sa madaling salita, ayon kay Avi Loeb, may 40% posibilidad na ito ay isang bagay na gawa ng tao at ang pagpapabilis nito ay maipapaliwanag sa pagkakaroon ng makina. Ano ang pangalawang kakaibang bagay tungkol sa tatlong e-atlas na hindi maipaliwanag gamit ang tradisyonal na agham? Bakit si Avi Loeb at iba pang astropisiko ay nagdududa na ito ay isang karaniwang kometa at hindi isang taga-subaybay mula sa ibang planeta? Kahit na ang bagay ay lumapit sa araw ng 600 milyong kilometro, wala pa rin itong malinaw na buntot. Bakit tinatawag itong kometa? Tipak ba ito ng niyebe na gawa sa putik at yelo? Kaya, kapag naramdaman ng mga ito ang init ng bituin, agad nagsisimula ang pagsingaw at itinutulak palabas ang gas at alikabok. Dahil dito, paminsan-minsan nating nakikita ang mga kamangha-manghang kumikislap na buntot na umaabot ng milyong-milyong kilometro. Ito ang karaniwang ugali ng 99.9% ng lahat ng kometa. Ano nga ba ang nakikita natin sa tatlong e-atlas? Ang mga teleskopyo ay nakakakita lamang ng malabong kumikislap na bola na walang nakikitang buntot. Hindi ba't kakaiba yon? Maaaring walang buntot dahil protektado ang ibabaw ng bagay ng baluti na di naaapektuhan ng init. Sa madaling salita, ang dayuhan ay tila gawa ng tao, lalo na kung isasama pa natin ang mga tuwid na hindi nagkakalat na jet na parang kontroladong tambutso ng isang space shuttle. Hindi maipaliwanag ang mataas na carbon monoxide. Dalawa kakaibang komposisyon na mas maraming nickel kaysa bakal, at ang hindi pagkawatak-watak ng bagay. Habang nasa perihelyo, tulad ng ginagawa ng 70% ng mga kometa, ang sitwasyon ay nagiging kakaiba at nakakagulat pa nga. Posible kayang ang nagpapanggap na kometang ito ay isang Trojan horse, isang mensahe mula sa ibang mas maunlad na sibilisasyon. Anong mga kakaibang bagay ang nakita ng astropisiko na si Avi Loeb habang inoobserbahan ang paglipad ng bagong interstellar na bisita na si 2025 V. Isa Borisov? Mas maingat ngayon ang mga siyentipiko at inilalagay ang bagay sa pinakamababang posibilidad ng teknolohikal na pinagmulan. Gayunpaman, hindi maikakaila ang kakaibang kilos ng kometang ito. Kabilang sa mga kababalaghan ay ang kawalan ng buntot na umaasa pa rin ang mga astronomo na makikita nila sa hinaharap. Kapansin-pansin na ang pagkakatuklas ng bagay ay nagtugma sa paglitaw ng tatlong e-atlas sa perihelion na nagdulot ng bagong alon ng mga palagay. Isa rito ang nagsasabing may koneksyon ang dalawang bagay na tila nagpapahiwatig na ang V1 ay maaaring reconnaissance probe mula sa tatlong e-atlas. Kahit na mukhang katawa-tawa ang palagay na ito, hindi maikakaila ang kakaibang pagkakatugma, lalo na kung isasaalang-alang ang mas malapit na paglapit ng V1 sa daigdig sa hinaharap. Pero ano ang pinakamatibay na argumento na nagpapakita ng teknolohikal na pinagmulan ng tatlong e-atlas? Walang duda, ito ay ang naitalang radio signal na nagmula sa nasabing bagay. Noong Setyembre 2025, ilang obserbatoryo sa mundo ang nagmo-monitor ng radio sa mga artepaktong dumating sa atin na di alam ang pinagmulan at layunin. Sa totoo lang, si Avi Loeb ay mula pa sa simula ay nanawagan na masusing iskan ang bagay dahil ang trajectory nito ay tumutugma sa direksyon ng sikat na wow signal noong 1977 at noong 14 ng Nobyembre 2025, tunay ngang nakatanggap ang mga obserbatoryo ng isang makitid na signal sa frequency na malapit sa hydrogen line na ginagamit ng network sa paghahanap ng extraterrestrial intelligence at interstellar na komunikasyon. Bakit nga ba makitid ang signal? Ang totoo niyan, ang malawak na ingay ay karaniwang nakukuha lamang mula sa mga bituin. Bakit natin naririnig ang tunog na ito kahit kailangan ng sensitibong kagamitan para matukoy ang radio signal? Narinig mo ang binagong bahagi na ginawa mula sa mga radio wave, mga graph ng temperatura at eksaktong mga kalkulasyon? Sang-ayon ba ang mga eksperto ng National Aeronautics and Space Administration na ituring ang signal na ito bilang ebidensya ng teknolohikal na pinagmulan ng tatlong e-atlas? Kategoryang hindi.
wala silang nakikitang anomalya sa spectrum ng signal na magpapahiwatig ng artipisyal na pinagmulan nito o pagkakakodigo. Kaya naninindigan ang mga siyentipiko ng kilalang ahensyang pangkalawakan. Lahat ng aming nakikita ay normal na chemistry ng kometa. At kanino nga ba tayo dapat maniwala? Ang hindi mapapabulaan ng ebidensya ay dapat manggaling sa mga high-resolution na larawan mula sa HIRIS camera na nakakabit sa orbiter na umiikot sa paligid ng Mars. Ang mga larawan ay kuha noong ika-2 ng Oktubre nang ang distansya mula sa pulang planeta hanggang 3 i-atlas ay umabot sa ilang milyong kilometro. Sa kasong ito, ayon sa mga kalkulasyon, ito na ang pinakamababang posibleng mga halaga. Kung ikukumpara sa larawan, totoo bang masyadong makitid ang direksyon nila at hindi parang pamaypay gaya ng ibang kometa na may tiyak na laki ng nucleus? Sa anumang kaso, kailangan nating magmasid, hindi manghula, ayon kay Aviailub. Paano kung ito na ang tinatawag na Black Swan? Ano ang ibig sabihin ng konseptong ito kaugnay ng paglitaw ng kakaibang interstellar na bisita sa solar system? Sa loob ng maraming siglo, pinaniniwala ang walang umiiral na itim na sisne. Ngunit noong 1677 sa Australia, natuklasan ito ng mga mananaliksik. Tuluyang winasak nito ang mga paniniwala ng maraming siglo at binago ang biyolohiya bilang agham. Mula noon, ang Black Swan ay naging isang konsepto na nangangahulugang nakikita natin ang isang napakabihirang pangyayari na may hindi inaasahan, malalawak at hindi laging kanais-nais na mga kahihinatnan. Sino ang nakakaalam? Maaaring magbago ang ating sibilisasyon sa pagdating ng 3 i-atlas at pangalawang kometa na si Borisov mula ekonomiya, politika, agham hanggang sa buhay ng bilyon-bilyon. Hindi na ba talaga babalik sa dati ang mundo? Sa ngayon, batay sa mga umiiral na siyentipikong impormasyon at opinyon ng mga eksperto mula sa National Aeronautics and Space Administration, napakababa ng tsansa na ang bagay na 3 i-atlas ay gawa ng tao. Ano ang mga batayan ng tumututol kay Garvard na astropisiko loob? Una sa lahat, itinuturo nila ang kawalan ng pagmamanobra ng bagay na ito at ang likas na pinagmulan ng mga radio signal. Kung ang mga larawan mula sa kamera ng orbitang Mars na aparato ay magpapakita na ang 3 i-atlas ay may parang pamaypay na koma, halos mawawala na ang posibilidad na gawa ng tao ang bagay na ito. Ngunit paano kung mapatunayang dayuhang probe ito? At ano ang posibleng layunin nito? Malamang, ang mga taga-suporta ng teorya tungkol sa lobo ay seryosong tinatalakay ang posibilidad ng pagpapadala ng mga drone na pang-landing malapit sa daigdig matapos lumitaw si V. Isa Borisov upang obserbahan ang mga gawain ng sangkatauhan. Pero paano kung ito ay isang kabayong Troyano? Kung ganoon, maaaring ang bagay na ito ay nagtatago ng banta at palihim na umiikot sa paligid ng daigdig, nagpapanggap bilang kometa at nagpaplano ng biglaang pag-atake. Gayunpaman, sa ngayon ay walang nakakaalam ng tiyak. Kaya't lahat ng mga hinuha tungkol sa teknolohikal na pinagmulan ay purong spekulasyon lamang. Sa kasalukuyan, nakikita natin na ang parehong mga bagay ay hindi talaga nagdudulot ng anumang banta sa mga tao sa mundo at malapit na nilang lisanin ang hangganan ng solar system. Tumingin ka sa langit at may nakita kang isang bagay na lumilipad ng may kakaibang bilis. Ano ang maiisip mo tungkol dito? Mga pagpipilian sa sagot: A. Ito ay isang meteor. B. Ito ay isang satellite. C. Ito ay isang unidentified flying object. Ang bidyong ito ay para sa lahat ng uri ng mga manunood dahil ipinapakita rito ang mga ebidensyang hindi mo basta-basta matatanggi. At para naman sa mga pumili ng ikatlong sagot, magkakaroon kayo ng pribilehiyong muling matuwa. Kumusta naman ang mga kwento tungkol sa mga ghost rocket na nakita sa kalangitan ng Scandinavia noong 1946 na hindi naman tumutugma sa aktibidad ng mga meteor shower at ang pagmamasid ng crew ng flight? 105 sa hindi pa natutukoy na mga bagay sa ibabaw ng karagatang Pasipiko noong 1947 at ang unang beses na na-video ang paglipad ng isang hindi maipaliwanag na artifact sa ibabaw ng lungsod ng Great Falls na naidokumento ng isang lokal na coach ng baseball. Ang kasaysayan ng pagmamasid sa mga hindi pa natutukoy na pangyayari sa himpapawid o unidentified anomalous phenomena o unidentified flying object ay umaabot ng libu-libong taon pa mula noong panahon ng sinaunang Ehipto at banal na Imperyong Romano.
Pero noong ika-20 siglo, nang magkaroon ng teknolohiyang kayang magtala ng mga anomalya, mas dumami ang mga naitalang kaso ng unidentified flying object. Gayunpaman, karamihan sa mga kaso ay naipaliwanag bilang mga likas na phenomenon, pagkakamali sa pagmamasid o mga kilos ng militar. Ngunit mayroong 10% ng mga insidente na hindi kayang ipaliwanag kahit na sa pamamagitan ng masusing imbestigasyon. Tungkol sa mga iyon ang ating pag-uusapan. Kaya ano nga ba ang itinatago ng Pentagon sa atin at bakit sila? Kapansin-pansin na ang mga hindi maipaliwanag na kasong iyon sa kakaibang pagkakataon ay kadalasang naitatala ng mga militar o sibilyan ng Estados Unidos. Kaya ang lugar ng pangyayari ay sa paligid ng Bundok Rainier. Panahon, Hunyo 1947. Sino at ano ang nakita noon sa kalangitan ng Amerika? Si Kenneth Arnold, isang pribadong piloto, habang lumilipad malapit sa nabanggit na bundok, ay biglang nakakita ng 9 na diskong hugis na mga bagay na lumilipad sa hindi kapani-paniwalang bilis para sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, mga 1,900 kilometro bawat oras. Noong panahong iyon, wala pang sasakyang panghimpapawid na kayang lumipad ng ganoong kabilis. Tinawag ni Kenneth Arnold ang mga bagay na ito na parang mga platong tumatalbog sa ibabaw ng tubig, at mula noon ay naging kilala na ang terminong iyon. Sa karaniwang tao, tinatawag pa rin ang mga unidentified flying object na lumilipad na platito bilang isang masunuring mamamayan. Iniulat ng piloto ang insidente sa militar ng United States Air Force at hindi ito naipaliwanag ng mga opisyal, kaya isinama ang insidente sa Project Blue Look, kung saan sa 12,000 kaso 700 at isa dito ay hindi pa rin nabigyan ng matinong paliwanag. Alam mo ba na sa kwentong ito, malaking minus na hindi nakuhanan ng piloto ng litrato ang mga bagay, kahit na marami siyang ginawang eskis. Ano ang alam mo tungkol sa maalamat na insidente sa Roswell? Isa pa itong patunay ng pagkakatuklas ng mga hindi kilalang lumilipad na bagay. At ang pinakakilala at pinakakontrobersyal, pangunahing pangyayari sa kasaysayan ng ufology ay naganap noong 1947 malapit sa bayan ng Roswell sa estado ng New Mexico. Ang insidenteng ito ang nagbigay inspirasyon sa lipunan na magkaroon ng teorya tungkol sa Area 51, nag-ambag sa paglikha ng seryeng X-Files at maging sa pagtatayo ng International Unidentified Flying Object Museum sa Roswell. Ano ang nangyari nung araw ng tag-init na yon? Natagpuan ni William Bracer sa kanyang rancho ang mga metal na pirasong parang foil, ngunit hindi ito nababali o nasusunog. Nang ipinaalam ng lalaki ito sa lokal na hepe at sinabi naman ng hepe sa mga sundalo na malapit lang ang base, kinuha agad ang mga piraso kinabukasan, tila nagmamadali. Sa press release, sinabi ni Walter Haut ng base militar na nasamsam ng United States Army ang isang lumilipad na disk. Pagkalipas ng ilang oras, pinabulaanan mismo ni General Roger Ramey ang pahayag, ngunit hindi na mapipigilan ang pagkalat ng impormasyon. Ayon sa opisyal na datos, ito ay mga piraso ng isang probe. Binanggit din ang mga teorya ng kanluran na ang mga ito ay nilikha para sa pagmamanman ng mga nuklear na pagsubok na ginawa sa Union of Soviet Socialist Republics. Hanggang ngayon, hindi pa rin ganap na ipapaliwanag ang sitwasyong ito, pero nakaraan na iyon. At kumusta naman ang kalagayan ng pagtuklas ng unidentified flying object ngayon? Lalo na't mas mataas na ang kakayahan nating magtala ng mga insidente. Mas lalo pang namamangha ang mga mahilig sa ufology ngayong ika-21 siglo. At muli, madalas na nababanggit sa kontekstong ito ang mga piloto ng United States Air Force. Halimbawa, noong 2022, may napansin na isang hindi maipaliwanag na bagay sa mga kamera ng drone na MQ. Siyam na nagmumonitor ng isang pasilidad sa gitnang silangan. Kayo na ang humusga. Ano sa tingin ninyo ito? Ang nabiglang operator ng drone ay hindi pinansin ang kanyang mga tungkulin at sa halip na bantayan ang dapat bantayang pasilidad, sinundan niya ang artepaktong ito na kahawig ng isang metalikong bola, lumilipad ng mabilis at paminsan-minsan ay nawawala sa paningin dahil sa epekto ng parallax. At ito ay nakunan 1 taon bago ang nabanggit na insidente sa kanlurang bahagi ng Estados Unidos. Paano mo ito nakikita, Carl? Anong magagawa mo? Sa panahon ng teknolohiyang pag-unlad, mahirap isantabi ang mga malinaw na katotohanan.
Ibig bang sabihin nito na may iba pa tayong kahati sa himpapawid ng mundo? Kung di pa kayo kumbinsido sa nabanggit, panoorin nyo ang video mula sa Amerikanong destroyer na Russell. Sa tingin nyo, ano kaya ang kakaibang nakakasilaw na tatsulok na ito? Ang mga siyentipikong may pagdududa, matapos pag-aralan ang material, ay nagpasya na ito ay resulta ng optical effect. Kahit na ayon sa ilang empleyado ng Pentagon, mas mukha raw itong isang metal na airship. Gusto nyo bang makita ang pinakamalinaw na litrato ng unidentified flying object o kahit alinman na nakuha sa lahat ng panahon ng pagmamasid? Heto na at ito yon, ang lumilipad na platito na naitala sa estado ng New Jersey malapit sa lungsod ng Passaic ay kinunan ng litrato ni Jorge Stock noong ika-31 ng Hulyo, 1952. Binatikos noon ng mga nagdududa ang litrato at tinawag itong sombrero ng babae sa araw. Naalala nyo ba ang mga sikat na video ng Pentagon na nabanggit namin sa isa sa mga naunang video? Ipapakita namin ulit sa inyo ang mga yon ngayon. At magtatanong din tayo, bakit ang mga materyales na ginawa mula 2004 hanggang 2015 ay ngayon lang inilabas? Maaaring ito lang ang dulo ng malaking problema. At ang mga naipong ebidensya ay wala nang saysay, itago pa. Panoorin ninyong mabuti ang mga video mula sa aircraft carrier na Theodore Roosevelt at gumawa ng angkop na konklusyon. Ang mga bagay na nakikita ninyo ay tinawag na tic-tac dahil sa napakabilis nilang pagbabago ng direksyon at bilis. Pero gaano man karaming video at larawan ng mga insidente ang ating suriin, sa ngayon nananatiling bukas ang tanong kung sino ang namamayani sa ating kalangitan. Sino ang nakita ng grupo ng mga sibilyan at siyentipiko sa kanilang mga binokular noong Mayo 1949 nang nagpasya lang silang mangisda? Ano ang ginagawa ng isang bagay na may diameter na 20 metro sa lokasyong ito na nakabitin sa taas na 1.5 kilometro mula sa lupa? At kung lahat ng ito ay katang-isip lang at bunga ng malikot na imahinasyon, bakit nga ba? Noong Hulyo 26, 2023, nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso ng Estados Unidos tungkol sa unidentified flying object. Ibig sabihin, may mga bagay talaga silang tinalakay doon. Particular, bahagi ng event ay inilaan talaga sa mga ulat ng Pentagon na ang ilang mga video ay ipinakita namin sa inyo. Ito ang unang opisyal na pagdinig sa Kongreso tungkol sa napaka-kontrobersyal na paksa. Inorganisa ito ng mga kongresista na sina Nancy Mace at Tim Burchett. Sa tingin ko ito ay dahil sa presyo ng publiko at ayaw ng mga United States Air Force na opisyal manahimik tungkol sa kanilang nakita habang naglilingkod. Ang pangunahing tauhan sa pagdinig ay si David Grush, isang empleyado ng pambansang ahensya ng Geospatial Intelligence at dating opisyal ng Air Force. Paano naman sila nagbigay ng pahayag? Sina David Fravor, retiradong admiral ng United States Navy, at Ryan Greaves, isang military pilot. Personal nilang nasaksihan ang mga tic-tac at iba pang insidente habang may pagsasanay. Ayon kay Grush, kadalasan silang nakakakita ng mga bioteknolohiya o labi ng mga dayuhan, pati mga piraso ng sasakyan sa mga lugar ng pagbagsak ng unidentified flying object. At si Fravor ay napakadetalyadong naglarawan ng insidente ng tic-tac na naganap noong 2004. Ayon sa kanya, ito ay mga hugis itlog na bagay na mga 12 metro ang haba na walang nakikitang makina ngunit nakakakilos ng may napakabilis na bilis. Isang bagay na hindi kayang gawin ng makabagong teknolohiya. Naitala ito sa video. Anong mga konklusyon ang nakuha? Matapos ang malawak na talakayan sa Kongreso, sinabi ni Tim Burchett, at sumang-ayon dito halos lahat ng nagsalita na mula pa noong 1947 ay itinatago na ng Pentagon ang mga datos tungkol sa unidentified flying object at pinapakain ang publiko ng mga kwentong madaling paniwalaan. Sa totoo lang, pati na ang mga ilaw ng labok na kinunan ng litrato ng isang freshman sa Texas Technological Institute noong tag-init ng 1951 at ang mga larawan ng unidentified flying object sa McMinnville, Oregon, at ang mga bagay na kahawig ng mga tao na may jetpack na lumilipad sa hindi kapani-paniwalang taas na hindi kayang abutin kahit ng mga drone. Lahat ng ito ay hindi panlilinlang o peking balita, tulad din ng nakita ng 10,000 manonood sa isang football stadium sa Florencia noong 1954 kung saan nasaksihan nila ang isang buong flotilya
ng unidentified flying object na biglang huminto sa ibabaw ng football field. Hindi rin mukhang peke ang insidente ng pagsalakay sa Washington na naganap mula Hulyo 12 hanggang 29 ang insidente noong 1952 sa pambansang paliparan ng Washington. Narito ang isa sa mga archival na larawan ng unidentified flying object mula sa panahong iyon. Hindi pa kabilang dito ang labanan sa Los Angeles na nangyari halos kasabay ng traidor na pag-atake ng imperial na hukbong dagat ng Hapon sa Pearl Harbor. Noong gabi ng Pebrero 25, 1942 isang oras na pinaputukan ng Coastal Artillery ng Los Angeles County ng mga anti-aircraft shell ang himpapawid. Sa mga target na kalaunan ay nawala o ayon sa ilang mga saksi noong panahong iyon daw ay maling alarma na nangyari dahil sa matinding histerya ng digmaan. Nagkakaroon ng impresyon na sa kasalukuyan ay may isang bagay na kumikilos na may hindi malinaw na layunin. Maaaring ito ay mga tao mula sa hinaharap na nagmamasid sa kanilang mga hindi pa mulat na ninuno. Hindi ba't parang isang simulation o isang multi-component na computer game na pang-universo ang lahat ng ito para sa inyo? Huminto ka sandali, tumingin ka sa paligid at sagutin mo ang tanong. Ang nakapaligid ba sa iyo ay realidad o ilusyon? Tingnan mong maigi, baka hindi lang dahil pagod ka, kundi may mga pixel talagang naglo-load sa paligid mo. Kamangha-mangha, pero noon pa sina Pythagoras, Platon at Aristoteles ay naniniwalang ideya at numero lang ang tunay na material at ang iba ay ilusyon o anino lamang. Dahil sa pag-unlad ng digital na teknolohiya, dumarami ang patunay sa mga hypothesis na ito. Kaya, totoo ba na tayo ay nabubuhay sa isang computer simulation at paano ito konektado kay Albert Einstein at sa batas ng kawalang katiyakan ni Heisenberg? Bago sagutin ang mga ito at iba pang mga tanong, dapat tandaan na kung tama ang pahayag na ito, ang natuklasang ito ay maaaring mas mahalaga pa kaysa sa heliocentric system ni Copernico. Anong mga makabagong teorya ang tumuturing sa ating realidad bilang isang simulation? Ano ang ibig sabihin ng quantum uncertainty? At posible bang ang buhay ay talagang isang matrix? Isa sa mga aktibong taga-suporta ng hypothesis ng simulation ay ang Suwekong pilosopo, propesor ng Universidad ng Oxford at direktor ng Institute for the Future of Humanity na si Nick Bostrom. Siya ang kilala sa mga pag-iisip na may kaugnayan sa transhumanismo, kabilang na ang pag-clone, cryonics, at pag-upload ng kamalayan sa digital na anyo. Lubos na sumasang-ayon kay Bostrom ang isa sa mga modernong taga-suporta ng hypothesis ng Matrix na si Elon Musk. Higit pa rito, ilang beses na niyang inamin na magiging masaya siya kung ito ay totoo. Kung napanood mo ang pelikulang Matrix na lumabas noong 1999, siguro ay naiintindihan mo na kung tungkol saan ito. At kung naglalaro ka ng Grand Theft Auto San Andreas o iba pang larong makatotohanan ang graphics, lalo na. Halimbawa, ang bida ng gameplay ay naglalakad sa kalsada, nakikipag-ugnayan sa iba at gumagamit ng armas at sasakyan. Sa parehong oras, wala talagang kahit ano sa kalyeng paralel, kahit sigurado ang bida na may buhay din doon. Nagpapatuloy ito hanggang lumitaw ang karakter doon. Biglang nabubuhay ang paligid. At ang lugar na nilisan niya ay nagiging digital na void. Ang prinsipyo ay pundasyon ng lahat ng computer game, ibig sabihin sa digital na mundo ng shooter, strategy, at sandbox na laro. Gaya rin ng sa hypothesis ng Matrix, ang realidad ay lubos na nakadepende sa tagamasid. Pero may mga siyentipikong ebidensya ba sa teoryang ito o puro imahinasyon lang ito? Dapat nating hanapin ang sagot sa komplikadong quantum physics. Isang larangan na nalilito pati mga eksperto. Dito, titingnan natin ang isang kilalang halimbawa mula sa eksperimento ni Thomas Young na isinagawa noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Kagiliw-giliw na nangyari ito matagal bago pa man lumitaw ang quantum mechanics bilang isang agham at bago pa man ang konsepto ng dualismo ng particle at alon. Ano ang pangunahing layunin ng eksperimento? Simple lang, nagpapadaan sila ng photon sa dalawang siwang, kaya lumilitaw ang diffraction pattern sa pader na nagpapakita ng alon ng liwanag. Maaaring ihambing ito sa mga bola ng tennis at mga alon sa dagat. Ang una, kapag dumaan sa mga siwang, ay mag-iiwan ng dalawang malinaw na guhit sa pader, gaya ng inaasahan sa mga partikulo, habang ang pangalawa naman ay mag-iiwan ng salit-salit na interference pattern mula sa pagkalat ng mga alon. Parang lahat ay lohikal.
Napatunayan na ang likas na alon ng liwanag, pero ano nga ba ang kakaiba? Heto kung bakit. Kapag naglagay ng mga detektor malapit sa mga siwang, iniisip na may mga tagamasid, agad na nagpapakita ng katangian ng mga partikulo, ang mga photon. Ganito ring mga eksperimento ang ginawa gamit ang mga elektron, neutron at proton, pero nanatili pa rin ang parehong resulta. Malinaw na ang lahat ng bagay sa universo ay may likas na katangian ng parehong partikulo at alon. At ang mga katangiang ito ay malaki ang nakadepende sa tagamasid, parang sa mga mundo ng computer. Narito ang isa pang malinaw na halimbawa. Alam mo ba ang phenomenon ng quantum entanglement? Ang ibig sabihin nito ay inilalayo ang isang elektron mula sa isa pa. At kapag walang tagamasid, sila ay nasa superposisyon. Ibig sabihin, sabay nilang taglay ang dalawang pangunahing katangian. Kapag ang unang elektron sa magkapares ay umikot, halimbawa pakanan, sa ilalim ng matinding pagmamasid, agad namang iikot ang pangalawa sa kabaligtarang direksyon. Ganito pa rin ang nangyayari kahit maghiwalay ang isang elektron sa daigdig at ang isa pa ay mapunta sa Neptuno o sa punto ng singularidad ng malakas na pagsabog. Ibig sabihin na ipapasa ang impormasyon sa pagitan ng mga bagay ng mas mabilis pa sa liwanag. Pero posible bang may mas mabilis pa rito? Tahasang sumasalungat ito sa lahat ng kilalang batas. Ngunit hindi ito nakita ni Albert Einstein na kakaiba. Naniniwala siya na kapag ang atom ng anumang elemento ay naglalabas ng dalawang elektron, dala na ng mga iyon ang impormasyon sa magiging spin nila. Makalipas ang maraming taon, napatunayan ni John Bell na ang pagpili ng katangian ng mga elektron ay random at nakadepende sa tagamasid. Anong konklusyon ang makukuha natin tungkol sa matrix hypothesis base sa impormasyong ito? Halos kusa itong lumilitaw. Sa pisikal na realidad, maraming bagay ang tila imposibleng mangyari. Ngunit kung papalitan ito ng computer simulation, biglang nagkakaroon ng paliwanag ang lahat. Kinokontrol ng prosesor ang kilos at katangian ng lahat ng pixel, gaano man sila kalayo sa isa't isa at hindi nito kailangan ng oras. Lahat ay nangyayari agad-agad. Ano pa ito kundi isang matrix? Matagumpay na pinagkakasundo ng hypothesis ng computer simulation, ang classical at quantum physics, iniiwasan ang mga paradoha. Lahat ay lohikal, maayos at may dahilan. Dagdag pa, ang superposisyon ng mga elektron ay maaaring sinadyang gawin para makatipid ng resources. Dahil may limitasyon din ang pinakamakapangyarihang computer. Siyempre, kung titingnan natin ang kasaysayan ng pag-unlad ng cybernetics, malinaw na napakabilis ng pag-unlad ng ating mga intelihenteng makina. Ngunit kung isa sa alang-alang ang sukat ng matrix ng universo, lahat ay may hangganan. Kaya, pinili ang pinakamadaling opsyon batay sa epekto ng tagamasid. Ibig sabihin, kinakalkula lang ang mga katangian ng maliliit na bagay kapag may nagpakita ng interes sa mga ito. Ihambing ito sa delayed rendering ng maliliit na detalye sa mga computer games, kung saan malinaw na ang pangkalahatang konsepto, ngunit ang mga detalye ay unti-unting lumalabas pa lang. Kaya na ng sangkatauhan na lumikha ng mga virtual na mundo, nakahanga-hangang kahawig ng realidad. Sa hinaharap, magiging mas natural ang lahat at baka mabuhay tayo sa isang simulasyon. Posible ring kasali na ang sangkatauhan sa proyekto ng iba ngayon nang hindi namamalayan. Binanggit ni Medvedev sa kanyang artikulo ang mga termino kaugnay ng matrix hypothesis tulad ng metaverso habang tinatalakay ang mga ideya ni Nick Bostrom kabilang ang totoong mundo at computer-generated na mundo. Sa totoo lang, si Bostrom mismo ay hindi lang tumutukoy sa simulation na nilikha gamit ang mga supercomputer, kundi pati na rin sa ipinakita sa trilogiyang Matrix, isang artipisyal na realidad na nilikha habang natutulog. Ano ang mga posibleng konklusyon matapos suriin ang mga impormasyong nabanggit? Posible na kasali tayo ngayon sa isang malaking virtual na proyekto. Araw-araw pinapahusay ang kakayahan, hinahanap ang mas maraming loot at tinatapos ang quest achievement. Pero iisipin ng marami na hindi ito kapani-paniwala at maaaring mali sila. Isipin ninyo, ang selula ng utak ay pisikal din na may tiyak na katangian. Kapag naintindihan natin paano ito gumagana, kaya na nating gumawa at mag-upload ng elektronikong kopya ng natatanging personalidad sa digital storage. Mabubuhay ang mga tao sa kopya ng totoong lungsod. Pero may iba na bang sumubok pabulaanan ang epekto ng tagamasid sa mga bagay? Ang pinakamahalagang pagtatangka na gawin ito ay isinagawa ni Werner Karl Heisenberg noong 1927.
Sinabi niya na kayang magbago ang elektron mula alon patungong partikulo kapag naapektuhan ng photon ng liwanag. Ibig sabihin, ang mismong manipulasyon ang nakakaapekto sa elektron, hindi ang tagamasid. Naniniwala ang siyentipiko na pwedeng malaman ang isang katangian ng partikulo, ang momentum o lokasyon, dahil hindi maaaring eksaktong sukatin ang parehong koordinado at bilis nito. Ang tuklas na ito, tinawag na prinsipyo ng kawalang katiyakan ni Heisenberg, ay tila bumabaliwala sa hypothesis ng matrix, ngunit hindi naman talaga ito sumasalungat dito. Kung ipagpapalagay na mayroong maraming magkaparalel na universo, bawat bersyon ay magkakaroon ng sariling mga parametro ng mga quantum na bagay na naaangkop para sa partikular na mga tagamasid. Kaya naman, nagkakatugma ang lahat. Hindi pa tiyak kung alin sa mga nabanggit na teorya ang tama. Ngunit ang paniwalang mahusay tayong bahagi ng pandaigdigang virtual na proyekto ay hindi nagbibigay ng kapayapaan sa mga makabagong mananaliksik at karaniwang tao. Sino ang nakakaalam? Baka sa ilang dekada, sa harap ng bagong realidad, ang tradisyonal na pananaw sa mundo ay maging parang primitibong mapa ni Ptolemyo kung ikukumpara sa Global Positioning System, Navigador. Habang hinihintay ang panahong iyon ng kaliwanagan, mag-ipon ng karanasan at paunlarin ang utak sa channel na Hubble. Sino ang makakaalam kung gaano kalayo sa katotohanan ang ating mga ideya tungkol sa kalapit na kalawakan kung wala ang mga masigasig na manggagawang ito? Bilang paggalang sa kanilang nagawa, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang video sa mga kaibigan. Marami pang bagong at hindi rin kasing kulang na mga episode ang darating. Abangan ang susunod.